medyo, hindi naman marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ka ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantalang kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, UNCLOS, ano ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, ano ba yung clause? United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pangkaragatan. Na pinagkasunduan ng mga Ang pinag-uusapan bansa. lang natin dito ay karagatan. Yes, Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga isla. land features. Oo. Merong tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, Aha. may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun eh. Opo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po. Hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ. Hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay Nandun sa na atin, yun eh. no? Nandun na yun. Opo. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi merong mga bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sana'y nandun. Aha. Katulad ng halimbawa, nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Pagka- Anong ibig sabihin niyang Pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng diretsa, para lang masabi nila, kahit si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po, yung LTE is low tide elevation. Opo. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ang ano? decision niya. Sabi niya, low tide elevation Elevation. yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit palaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter na nature ng feature na yon. Na low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun. Dahil ang low tide elevation ay hindi nagge-generate ng Kahit ano wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Ayun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kumbaga sa natural na Sa low pag-usap, tide nga, halos hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Ayun, dahil nakalubog. Kaya nga, maritime lang eh. Kaya Maritime tubig. Kaya hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo kang pwedeng i-claim teritoryo. yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yon. sa Pilipinas yun. Oo. Ayun. Kailangan lang. Kaya lang, hindi nababanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman, yung patutsadahan sana eh. Kaya lang, nilakihan nila kasi isinako, pati isi kasi pinag-usapan eh. Kaya lang, Sen, ang problema, mayroon silang occupant doon eh. Naka-occupy sila doon eh. So, dapat, wala sila doon talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh. Isa pa, Opo. yung ayungin. Ayungin Shoal. Ayungin Shoal, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sakop pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Sierra Sierra Madre. Madre, oo. Yung Basta meron luma. tayong isang lumang-luma. Lumang barko. BRP Sierra Madre. Tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, Occupied amin natin. ito, occupied namin ito. Kahit na yun nasa loob ng ECC,
Eh kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang ganun, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan, yung mga features. Opo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9 dash line dyan. Malinaw na yung iisa na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan, ha? Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mischief Reef. Walang ganun. Walang ruling. Kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Land features. Opo. Land features. Yun ang nagiging problema. Bao de Masinloc. Bao de Masinloc is a rock. Base dun sa arbitral ruling na Oo, naman. No? dahil sa rock siya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot, No, no? so, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Kasi Pero mag-o-overlap siya sa sarili mong ECC. ayun, EEC. dito nagkakaroon ng problema, Sen. Ano? Yan nga yung problema. Ngayon, ang hindi naintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunwa na marurunong. Ako naman, hindi ako nagmamarunong eh. Opo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. Katulad ng isang profesor dyan sa UP. Wag na natin yung pangalan. Wag na natin yan. Nagkataon lang na maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan? Admiralty issues lang eh. Yung mga barko, yung mga shipping lines, Opo. ano yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi ninyo ko kayang sakta na nasasabihin nyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. Ako naniniwala ako ang mga Pilipino pagdating, lalo na pagka nabibigyan natin sila ng pagkakatong timbang-timbang nila yung pangyayari, maiintindihan sila yung final referee dito eh. Sila ang final arbiter Taong bayan. kung alin ang talagang maliwanag ang pagpapaliwanag. Di ba? Hindi yung kinakailangang palabuhin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung UNCLOS. Yung UNCLOS, nung pumirma tayo dyan, kagaya din ng China, meron tayong reservation. At yung mga reservations na yan, pumasok doon sa kalipunan ng mga provision ng UNCLOS. Ano yung reservations na yan? Reservation natin? Meron pala tayo. Sabi natin, hindi ka pwedeng mag-rule kapag ka merong issue ng territory. Ito nga yung mga land, ano? Okay. Merong pang isa. Pagka merong delimitation. Ano ibig sabihin? Halimbawa, pumasok yung territorial waters. Opo. Delimitation yon. So, hindi ka pwedeng magpasya doon. So, anong pinasyahan lang? Actually, ang pinasya lang ng tribunal, kung ano yung hiningi natin. Nalaman mo yung ating petition sa arbitral tribunal, 2012 yata yun eh. Isa lang ang hiningi natin. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9 dash line ng China kanya, sinakop pati yung aming west, pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9 dash line. Yun lamang. Wala nang iba. At yun yung sinabing hindi naman talaga dapat yung 9 dash line. Sabi ng tribunal, China. Sabing hindi naman talaga dapat yung 9 dash line. Sabi ng tribunal, China, alisin mo kanya yung hindi natin kikilalanin. We will nullify the 9 dash lines because they're not even the basis of your historic rights. Wala. Okay? Yun lang ang pasya. Opo. Pero dahil may reservation doon, hindi naman pinasyahan ng tribunal, China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Kasi hindi niya jurisdiction yun. Na-occupied Yun ang nananatili na problema. na problema natin. Opo. Na dapat sana pinag-uusapan, hindi yung patot sa dahan. Pwede naman, halimbawa, nung magkausap kami, ito ulitin ko lamang, nung magkausap kami ng ambassador ng China, pinaliwanag ko sa kanya, siya rin nagpaliwanag. Talaga ka akong pinakamabuti, nag-uusap tayo. Yun nga kanya yung gusto ko eh.
Sabi ng ambassador, tulungan mo nga ako kanya na lahat ng mga department secretary sana kung po pwede makausap ko, sabi niya, lalong-lalo na ang Department of National Defense. Apo. O tingnan natin, sabi ko, kung magkita kami ako ng ating secretary, kasi ano ko yan province mate ko yan Natuwa pa nga siya nung malaman niya pareho kami taga-Tarlac ni Secretary Gibo. You mean he's your province mate? Yes, sabi ko. He is my friend. Ay, sabi niya, pwede kayang kahit na tatlo lang tayo, over a cup of coffee, parang ano lang. So, nag-i-initiate pa nga yung tao. Sabi ko, tingnan natin. Sulatan mo ako para ka ako malaman niya na talagang gusto mo ring makipag-usap sa kanya. What if I text you? Sabi niya. Oh, good, sabi ko. Hindi pa ako nakakalabas doon sa embassy. Tinext niya na ako At yung text message na yon, ibinigay ko sa Secretary of the Department of Foreign Affairs. Ayun. Para sa ganun, formally, maibigay din kay Secretary Gibo. Yun yung right channel. Anong doon? Sinasabi ba pro-China tayo doon? Sa maliit nating magagawa, baka sakali, meron tayong may contribute na ikaayos nung hindi pagkakaunawa ng dalawang bansa. Tama po. Sino hindi nakakaintindi rito? Kasi Sen, ang hindi naintindihan ng iba, yung exclusive, yung word na exclusive sa exclusive economic zone, Ulitin mo. yung word na Nabubulol ka. exclusive sa salitang exclusive economic zone, ay hindi naman talaga, ibig sabihin sa tingin mo kasi parang ikaw lang dun walang dapat na pumunta dun. Kung wala sanang land features na merong iba-ibang claimants, Ayun, okay na yun opo. Ideal sana yun Ay, ideal. Nagkataon, isip-isipin mo naman, ang Vietnam, Ang pinakamarami yan. ang pinakamarami, 22 yata. Opo. Ang China, siyam. Ang Pilipinas, siyam. Ang Malaysia, 4. Aha. Dito nagkakaroon ng problema Ideally, At kung lahat wala... yun, Sen, nasasakop ng ECC. Yung iba, nakakalat dyan nakakalat nga Ngayon, yung iba namamanage, yung iba hindi. Apo. Di ba? Kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, kung wala sana itong mga teritoryo na sinakop ng mga claimants, Exclusive talaga sana. exclusive talaga yon. Pero sa technical na pangyayari, dahil sa pagkakasulat ng UNCLOS, kaya sinabing exclusive, talagang atin yung Atin tubig, lahat. yung maritime rights. Yes, So, yung exclusive economic zone, kasi limitado lamang yun, kasi kailangan malaman ng mga kababayan natin, yung ating exclusive economic zone, tubig lang ito rights sa tubig. Opo. So ano-ano ang karapatan mo tungkol dito? May karapatan ka na sa exploitation, exploration, conservation, development, restoration, Pati sa pangisda. development, ganyan-ganyan. Pangisdaan. So both living resources and non-living resources. Aha. Basta Ayan. yung tubig. Hanggang doon lang. Pero yung territorial sea, Ayan ang problema. talagang walang makikialam sa iyo. Dito pwedeng makialam yung iba, makipag-kontrata ka, ganito. Exploration development, exploitation. Pero yung territorial sea, ito parte ng parte ng teritoryo mo. Kaya ang tawag territorial sea. Aha. Ito yung hindi masyadong naiintindihan ng mga kababayan natin na napakasimple lang. Pero sabi ko nga sa iyo, merong isa dyan, Associate Justice, na retired. Ang buong akala niya, yung exclusive economic zone, parte ng ating territory. Ngayon lang niya siguro nalaman. Aha. Kaya ngayon, hindi niya maikurba yung dati niyang paniwala. Ngayon, pinipilit niya. Pinipilit niya ngayon. Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Doon sa isang desisyon niya, sa pag-aakala niya ng exclusive economic zone ay parte ng ating territorial sea at teritoryo ng Pilipinas, ginibap niya yung napakalaking lawak ng ating territorial sea. 242,000 square nautical miles. O nautical miles. Aha. Square miles. Opo. Nawala sa atin. Nawala sa atin sa pamagitan ng pagsusulat niya ng desisyon. Kasi sabi niya, di baling nawalan tayo ng 242,000, nag-gain naman tayo sa exclusive economic zone. Hindi niya alam ng exclusive economic zone, gaano man kalawak yan, hindi parte ng ating teritoryo. Yun ang pagkakaiba. Yun kahit saan.
kaya mong ipaglaban yung territorial sea. Walang makikialam sa iyo doon. Dominion mo talaga yon. Aha. O, kaya ko lang nalaman na gano'n, kaya pala siya gano'n magsalita dahil hindi niya naintindihan, mulat mula pa eh. Akala niya territorial sea yun. Hindi. Exclusive economic zone. Akala niya parte ng territory. Isip-isipin mo naman. Kaya natin sinasabi noong nabanggit natin yung tungkol doon sa apat nating teritoryo na ngayon ay hawak natin, ano? Doon sa Kalayaan Group of Islands, dalawang klase ng isla doon o kaya land features ang kine-claim natin. Yung kine-claim natin pero hindi natin occupied, halos 15 yon. Madami pala. Ano? 15, halimbawa, yung Pugadlawin, merong Trident, merong Lisyol, merong Zamora, may Ito Aba, Burgos, Gomez, Discovery Reef, Kagitingan, Dagohoy, Hison, Gitna Reef, Silangan Reef, Calderon, Kanluran. At iba pa, 15 lang ibibigay kong halimbawa sa'yo. Kine-claim natin ito pero hindi natin occupied. Kasi yung Ito Aba, saan? Taiwan na Oo nga, naka-occupy. pero claimants tayo. Claimant pa rin tayo. Pero meron tayong 4 na features na tayo nagke-claim. Ito yung Parola, ito yung Kota, Lamkian, at Pagasa. Opo. Ito yung nandito tayo ngayon. So ngayon, sabi ko doon sa mga armed forces, dapat kasi malaman ninyo ito, na dahil nga sa definisyon ng West Philippine Sea, isinama ka ako yung Pag-asa Island. KIG, Kalayaan Island Group. Kalayaan, Na magkakalayo yun, sabi kong ganyan. Sabi ng tribunal, China kanya, ikaw, wala kang karapatang ituring yung Spratlys na yan. Ang Spratlys kasi, tinatawag ding Spratly Islands. Yung kalipunan ng mga land features. Mula doon sa Spratly Islands, merong isang Spratly Island. Manliit. Oo, baka makonfuse na naman. Ano? Sabi niya sa China, kasi ang China, alam mo ang ginawa ng China? Lahat ng features ng Spratlys, tinawag niyang Nansya Kundao. Okay. Nansya Kundao, sabi niya. Matagal na panahon na ito. Ang Nansya Kundao, ang ibig sabihin niyan, yung entire Spratly Islands ay yun ang kanyang ibig sabihin. Isang buo. Isang buo kanya, but without drawing basic lines. Pero kinonsider niyang isang group of islands o kaya offshore archipelago. Ayun nga. Yun ang ginawa niya. Pero matagal na niyang nasabi yun. Sabi niya, group of islands. In 1958, doon niya lang sinabi na, do-drawingan ko ng ano yan, sabi niya. Ang linya. Sa 1958, sinabi niya, do-drawingin ko yan. Para masakop nila. Pero hindi pa rin niya na-drawingan. So, hindi na natin alam kung bakit din niya ginawa. Ngayon, sabi ng tribunal, China, wala kang karapatan na drawingan mo yan. Bakit, sabi niya? Hindi ka archipelagic country. Ang ibig sabihin, kasi continental state ka. isang buong bansa siya. Nasa Malaki. continent siya eh. Continental siya eh. Ikaw naman Pilipinas, pwede sana kanya, archipelagic ka eh. Only an archipelagic country can claim doon. hindi, makakagawa ng isang group of islands. Kasi nga, hiwa-hiwalay tayo. Ang problema niya, sabi niya, but you are not allowed to do this. Bakit? Because, lapit naman sa Palawan hindi nga, dahil sa pagkakalayo kasi niya, yung distansya. ng distansya, you do not meet, sabi niya, the requirements of land to water ratio. Ang ibig sabihin? Malalayo eh. So sa kanyang panukat, dapat hindi masyadong malalayo. Ibig sabihin, dapat at least mas maraming lupa dun Hindi, sa isang grupo. magkakalapit dapat para maging grupo pa. Kasi sa layo niya, sabi niya, you do not meet the requirements of land and water ratio. Masyadong hiwa-hiwalay. And therefore, the distances between points. Kasi magkakaroon ng Hindi ka pwedeng, halimbawa, sabi natin sa geometry, 2 points determine a straight line. Yes, Pero pag ang straight line, magmula rito hanggang doon, sabi nga masyadong malayo, dapat magkakaano. Kaya hindi rin tayo pinayagan. Opo.
At saan nakasulat sa arbitral award yun? Kailangang basahin ng justice na yon. Yan bang binabasa nyo yan? Yan yung nakasulat sa arbitral ruling? O kaya nga sasabihin ko sa kanya, Mr. Justice, kung nakikinig ka sa akin, basahin mo yung paragraph 574 Opo. nung arbitral award. Kasi ano yan eh. Mahaba yan. Yung prohibition naman sa China, basahin mo yung 573. Ibig sabihin, Sen, pareho tayong pinagbawalan. Pareho tayong pinagbawalan, kaya hindi mo ma-include yun as a group. Kasi kaya natin tinangka yung ganun, na magawa mong isang group na yan, para mapalawak mo yung, para makagawa ka ng exclusive economic zone, bawal. Nananatiling nasa high seas. Paano ka ngayon makakagawa ng mapa ng West Philippine Sea pag isinama mo yung Kalayaan Island Group? Kaya hanggang ngayon, pinipilit ko, hinahamon ko sila eh. Hindi nila magawa, alam nila hindi nila magagawa, kaya pinipilit na. Ba't niya pinipilit ang coordinates? Meron ng coordinates eh, kaya ang exclusive economic zone. Tingnan, babalik sila sa exclusive. Hindi naman exclusive economic zone pinag-uusapan na West Philippine Sea. Pinipilit mong i-drawing kasi eh. Mangangailangan ka ngayon ng mapa na i-deposit mo sa opisina ng UN Secretary General. Sabi naman nung aking kaibigan mo rin. Naisubmit na daw eh. Sabi naman ng aking kaibigan na si former Senator Tol. Nakagawa na tayo Nakapag-submit na. Disinformation niyang wala pang nasasubmit. Disinformation kanya. Senator Tol, baka nagkakamali ka sapagkat ang naisubmit nyo ng mga mapa at mga charts ay intended for the extended continental shelf. Na ang layunin ay? Yung pag sa Benham Rice. Sa Benham Rice at saka sa part ng South China Sea. Ayun. So wala pa itong West Philippine Sea? Wala yung tungkol sa West Philippine Sea. Kasi nga, sa takot nila siguro, na hindi nila pwedeng ikurba doon sa, para masakop natin yung Kalayaan Island Group. Hindi ka papayagan. Ibig bang sabihin nito, Sen, yung arbitral ruling, ay parang, in a sense, merong maganda sa atin, pero meron din hindi magandang epekto. Ang maganda sa atin, yung ating pinapangarap na alisin yung 9-dash line. Nawala. Pero meron siyang kaakibat naman na ruling na China kanya at saka Pilipinas, kayong dalawa, hindi nyo rin pwedeng angkinin yung i-regard itong mga features sa Spratlys na parang isang group of islands. Isang teritoryo. Hindi nyo magagawa. Kasi nga, ikaw continental shelf ka, continental state ka. Ikaw naman, archipelagic ka lang. Archipelagic ka, pero mababiolate mo yung ratio between land and water at saka yung distance between points. Masyadong malalayo. Masyadong malalayo. Napakahirap pang intindihin yun. Kasi noong before the arbitral ruling, ang pananaw nga natin dito ay isang buong isla to, Sen. Ang gumawa kasi niyan, si Pangulong Marcos Sr. Yung PD 1596. Pangulong Marcos, PD 1596. Nilagyan ng box. Binax niya. Sama pa, may box. Believe ka rin di ba? Isip-isipin mo, wala pang ungklos Naunahan, Wala pang ungklos. Naisip niya ng i-box yung Kalayaan Island Group. Para wala nang makapasok. Pagkatapos, nung nagpa-arbitral tayo. Teka muna. Sige. Then 1978, naisip niyo, dinabox natin. Ang ganda. 1982, pinag-usapan, dapat magkaroon ng UNCLOS. Ayun, yung UNCLOS muna. Nag-uusap pa lang, 1982 UNCLOS muna. Kailan nagkaroon ng kaganapan ng UNCLOS? 1997. Ang tagal pala, Ngayon, sana man lang, kung sino representative natin nung pag-usapan yung exclusive economic zone, dapat hindi sila pumayag sa 200, ginawa sana lang 300 para nasakop natin yung KIG. Dito ba nabuo yung 200 nautical miles na? Nung may UNCLOS na nga, 1997 yun eh. Ayun. So baka nakikinig yung UP professor at saka yung, ano ba yun? Yung Associate Justice. So, ibig sabihin na kulang nga nasa 200 ka nga Humiwala beyond the 200, considered na high seas na kasi yun eh. Humiwala yung para hindi tayo magkaroon ng pagkakamali at hindi tayo makalabag sa UNCLOS. High seas na kasi yun eh. Tingnan mo pag-alis ko nga doon sa CA, nile-lecturean ko nga yung Army yung
Pero Sen, bago nyo ituloy, kasi baka naman sabihin, pero nananatili na atin yung Kalayaan Island na nasasakupan Tayo nga natin. occupied doon eh. Dahil tayo nandun. Oo, tayo nga. Ang problema nga lang kung paano mo isasama sa West Philippine Sea map. Eh, papachi-pachiin mo lang. Kung papayagan ka. Yun sana ang gawin nila, makipag-usap sila. Kung paano remedyo dapat. Hindi yung gagawa, sasabihin nila, naggawa na sila ng mapa, may mga coordinates. Nasaan? Oo nga, no. So yun pala ang pagtatalo dun sa Kalayaan Island Group. Pinipilit niya kasi, tingnan mo ngayon ha. Sinasabi nila Administrative Order number 29. 2012. Opo. Anong sinasabi ng Administrative Order 29? 2012 pa yon. Ikaw Namria kanya, gumawa ka na ng mga mapa. Yan. In consultation with the Department of Foreign Affairs, Aho. isubmit na ninyo para yung West Philippine Sea, i-notify ninyo lahat ng mga relevant international organizations, including the International Hydrographics Organization. Bakit? Para sa ganun, yung West Philippine Sea, maitala doon sa S-23. Ano yung S-23? Opo. Ito yung patalaan ng mga dagat. Okay. Para, alimbawa, pag tingnan mo yung S-23, tingnan mo yung South China Sea, nakalagay 6.1. South China Sea, hindi pag-aari ng China yan. Yun tawag lamang. Yun lang ang pangalan. Yun lang ang katawagan doon sa bahagi ng In reference sa China. karagatan na yun. Oo, dahil nasa south ng China siya. Kung sino man ang gumawa nun, bahala na sila sa... Basta ito ay South China Sea ang pangalan. Bakit 6.1 ang nakalagay? Ang ibig sabihin nun, Chapter 6.1 nung S-23, doon mo makikita yung coordinates ng buong South China Sea. So makikita mo doon. Ngayon tayo, gusto nating ipatala yung West Philippine Sea. Ganon din ang gawin natin. Ayun. Para siguro merong 9 baka 9.1 naman tayo. Kung saan siya ilalagay. Kung saan siya ilalagay. Pag Para makikita- magawa mo yon, Oo. yung steps gawin mo eh. Oho. Yan mo yung coordinates. Tapos sasabihin na hindi raw mahalaga yung coordinates. Paano may tatala yung mapa mo? Oo. So, palagay mo, nag-uusap kayo ni Jen Subarjaga, kahit wala siya, no? Para madaling maintindihan. Ikaw ang piloto. Nagmamaneho. Nagmamaneho. Ikaw ang piloto. Tubig de Hindi, kapitan. yung pinag-uusapan lang natin. Sa lupa muna tayo. Hindi, Okay. sige, sa ano. Sa dagat na, para sa mas madaling intindihin. Opo. Dagat. Ikaw ang, anong tawag doon? Kapitan. Ikaw ang kapitan. Opo. Nakikipag-usap ka doon sa, yung sa maritime, ano, ha? Yung sa control. Kumbaga sa aeroplano may control tower. Opo. Sabi nung kausap mo doon sa maritime control, si Jen kunwari yun. Nelson, nasaan ka na? Sabi niya. Nandito na ako sa West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea, wala akong nakikita rito. Mag-aaway kayo eh. Mag-aaway nga. Dahil wala sa mapa eh. Ayun. Gusto ko rin magkaroon ng ganun nga eh. Hindi yung tayo lang ang gumawa. Dinefine natin sa batas natin. Hindi naman natin maipatala. Pinipilit nila na meron ng mapa. Ba't hindi nyo mailagay doon sa patalaan kung talaga meron kayong mapa? After 17 years, hindi pa nyo maipatala. 17 years yung 2012 eh. Sinabi niya, Namria, DFA, ipatala na ninyo yan. After 17 years, bakit wala? Doon pa lang yata sa Hindi nga, tinatanong kita, bakit hindi nyo mailagay doon mismo, para sa ganun, pag tiningnan mo yung South China Sea, meron ding 9.1 West Philippine Sea. Ayaw mo ba makita ng ganun? Mas maganda meron. Mas maganda meron. Mas maganda po. Ba't sinasabi nila ngayon Hindi kasi naghahanap kasi ng coordinates eh. Hindi siya dapat ang coordinates, nandun na eh. 12 miles ka. Hindi yun ang pinag-uusapan. Yung hanapan mo ng coordinates para maipatala mo yung mapa mismo dito. Doon kayo nahanapan. Pero kahit wala yung coordinates, kasi dito nila binabali eh. So dahil ba wala coordinates, hindi na sa atin yon. Parang ganun nila binabali saan eh. Akala ko ba magpapatala ka muna? Oo. Di mo mas maganda para kumbaga may titulo ka eh. Dala-dala mo yung titulo eh. Ganun ka-importante yun. Ba't ba ayaw mong bigyan bakit ka mananangan doon sa argumentong kahit na walang coordinates, atin naman. Ano nga yun sa atin? At saka... hindi mo nga ma-define ang hangganan ng sayo eh. At saka pinagmumulan pa ng pagtatalo siya eh. Para nga
officially, masakop mo nga yung Kalayaan Island Group dahil nakaano tayo doon eh. Atin yun eh. Tsaka malayo-layo eh, no? Atin yun eh. Ba't hindi mo ngayong gawin, official, isama mo na, kasi dinefine na natin eh. Aha. Dinefine na natin sa batas natin eh. Ngayon, kaya tayo naglalagay ng mapa, sinasubmit natin mga charts, mga mapang kakailanganin, including the coordinates, to inform the whole world na meron tayong balak na ipatala sa patalaan ng pandaigdigang karagatan. Hindi ba ikaw, sa local na batas na lang natin, merong magulang na namatay na yung magulang, naiwan ng mga properties. Ayan. Meron silang extrajudicial partition, settlement. Bago payagan ng korte yun eh, o ng magpapublish ka eh. Ipaalam mo sa buong Pilipinas kasi baka merong creditor dyan para maproteksyonan lahat. Ganon din yun. Para sa ganon, lahat ng mga bansa na merong interes sa pinag-uusapan, makapag-object sila kung walang nag-object, okay. Ayun O itala na natin ang West Philippine Sea. Hindi ka pa masaya? Eh, maganda, may ganun nga. Oo, sa wakas eh. Andun na yung West Philippine Sea. Gano'n mang kaliit? Ba't ba ayaw ninyo? Ba't palagi nyo sinasabing, ba't naghanap ka pa ng coordinates? Ba't nga hindi? Hindi ba? So, ba't ayaw? Oo, talagang hindi ka makapaglalagay. Kasi nga, baka sitahin ka. Dahil yung KIG, okay, nandun ka nga, kaya lang, sinakop mo, lalo na yung karamihan doon, nakabara yung high seas talaga, magkakalayo eh. Paano mo i-appropriate ang high seas without violating the UNCLOS? Guguhitan mo eh. Pag guhit mo, lalampas ka sa high seas eh. magiging lilitaw nga nito, Sen, hiwa-hiwala yung teritoryo. Hiwa-hiwalay. Kaya nga hindi tayo pinayagan mismo ng award eh. Sinabi niya, Pilipinas, even if you are an archipelagic nation, you are still disallowed to do this because you will not meet the requirements of the land and water ratio, including the distance between 2 points. At yan po ay dahil nakasulat. hahaba yung ibang points eh. Yan sinasabi nyo, nasa arbitral ruling. Ito nga, ulitin ko. Oo, paragraph 574, paragraph 573. Ayun. Oh, yun po pinatutungkulan. Baka po, basahin po ninyo. O, kasi nga, maritime law professor ka lang. Hindi mo kita minamalit. Pero hindi Pero pupuntahan mo ang isang komplikadong... ewan ko na lang sa kanya. pero linawin natin. Kung magsalita eh. Linawin natin, hindi nyo talaga ipinamimigay. Kasi, Bakit ko ipamimigay? Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Sinabi ko lang. Kasi dapat maintindihan ninyo. Kung hindi nyo ma-enclose, kaya ko lang naman nasabi. To emphasize the point. Nagkaka-problema kasi. To emphasize the point, para wag kayong magka-problema. Kasi namumroblema sila. Hindi sila makagawa ng mapa. O di give up nyo. parang sinabi Pero nyo na, ano lang yun eh. kung hindi nyo gagawin yan, pamigay nyo na lang, parang gano'n. Hindi ba? Bakit naman na 17 years na nakakaraan, ba't hindi nyo pa magawa-gawa? Kung talagang gusto nyo gawin, matagal nyo nang nagawa yan. Ayan. Hindi pa napakalinaw niyan. Sinong hindi nakakaintindi ngayon? Be-break lang tayo, Sen, ha? Para sa isang balita.